Mga kabrady, kamusta? Alam ko medyo mainit ang ulo nating lahat ngayon. Hindi lang dahil sa summer, kundi dahil sa National Energy Emergency na idineklara nitong Marso. Ang taas ng kuryente, ang taas ng bilihin, ramdam natin yan. Pero sa gitna ng kadiliman, may liwanag na galing sa pag-ibig. Official na, ang MP2 dividend rate for 2025 ay 7.12%. Isa ito sa pinakamataas sa kasaysayan ng Pag-ibig Fund at patunay na kahit may krisis, may matino pa ring paraan para palaguin ang ipon. Pero wait, bago kayo mag-all-in, kailangan nating pag-usapan ang Pag-ibig Fund Circular Number 487. Ito ang Enhanced MP2 Guidelines na naging effective noong February 28, 2026. May mga bagong rules na game changers at may mga rules na dati ng practice pero ngayon ay malinaw na nakasulat kaya bawal na magkamali. Sa video na ito, hihimayin natin ang lahat ng dapat mong malaman para hindi ma-penalty ang ipon mo at para ma-maximize ang MP2 mo the right way. Tara, grab yourself a coffee and let's dive in! So bakit nga ba umabot sa 7.12% ang MP2? Hindi ito tsamba, mga kabrady. Noong 2025, kumita ang Pag-ibig ng 65.28 billion pesos. At dahil sa Bagong Pilipinas Vision, nag-payout sila ng 98.6% niyan back to us members. That's 64.34 billion pesos total dividends. So, compare natin. Regular savings, P1, 6.62%. Panalo na rin. Modified Pag-ibig. 2 savings, 7.12%. This is the gold standard sa 2026 economy natin kung saan ang inflation ay umabot sa 4.1% ayon sa Philippine Statistics Authority. Ang MP2 ang ultimate shield mo. Kapag ang pera mo ay nasa normal bank lang, nalulunod ka sa inflation. Pero sa MP2, lumalangoy ka pa itaas. At ang pinakamaganda, tax-free. Ang 7.12% ay 7.12% talaga. Walang bawas ni piso. Ngayon, let's go deep. Ito na ang pinaka-importanteng bahagi ng video. Ang Pag-ibig Fund Circular Number 487 o ang tinatawag nilang Enhanced MP2 Guidelines, ang rulebook na dapat mong maintindihan kung seryoso ka sa MP2. Pero klaruhin ko muna to, hindi lahat dito ay bago. Okay, may mga rules na talagang bagong-bago. May mga rules na dati na pero ngayon malinaw na at may mga rules na paalala at babala para hindi ka magkamali. Para mas madaling sundan, inayos ko ito sa 6 na pillars at hindi ito sunod sa pagkakasulat ng circular. Sinunod natin kung alin ang bago, alin ang clarified at alin ang warning. Simulan natin sa mga tunay na game changers. Unang-una, ito ang totoong bago sa circular number 487. May malinaw ng ceiling ang MP2. 20 million pesos maximum ang pwede mong ipunin across all your MP2 accounts combined. Ibig sabihin, kahit ilan pa ang MP2 accounts mo, kapag umabot ka na sa 20 million total, dun na ang hinto. This officially makes MP2 a legitimate big player option, pero may limit para protektado pa rin ang fund. Pillar number 2, isa ito sa pinakamatagal ng hinihiling ng members. Dati, after 5 years, titigil ang MP2 mo, idle ang pera hanggang i-withdraw mo. Ngayon, under Circular Number 487, may option na for a one-time automatic rollover. Kapag nag-opt-in ka, tuloy-tuloy ang compounding for another 5 years, walang gap, walang idle period. Pero tandaan, one time lang ito. After the second 5-year cycle, kailangan mo na talagang i-withdraw ang MP2 mo. Now, punta tayo sa mga rules na hindi bago, pero ngayon ay sobrang linaw na.
Noon pa man, alam na natin na safe ang MP2. Pero ngayon, under Circular Number 487, nakasulat na mismo, ang MP2 savings at pati ang returns ay government guaranteed. Ibig sabihin, hindi lang ang puhunan mo ang protektado, pati ang tubo na kinikita mo ay sakop ng guarantee. Walang duda, walang second guessing, this isn't hype. This is official policy written in black and white. Isa pang rule na dati ng practice, pero ngayon ay crystal clear na. Pag open mo ng MP2, kailangan mong pumili annual payout or compounded. Noon parang understood na ito, pero ngayon, under Circular Number 487, this is explicitly stated. Once pumili ka, final na yan for the entire MP2 term. Walang switching. Walang change of mind halfway. Kaya pag-isipan mong mabuti bago ka mag-commit. Kung gusto mo ng regular cash flow, go for annual payout. Kung ang goal mo ay mas malaki ang tubo sa long run, then compounded ang sagot. Now, ito ang mga bahagi na maraming nadadapuan ng sakit ng ulo. MP2 is not an emergency fund. Kapag nag-withdraw ka before 5 years nang walang valid o meritorious reason, tulad ng death, disability o critical illness, may 50% penalty sa lahat ng dividends mo. Kalahati ng tubo mo, goodbye! Kaya kung hindi life or death situation, huwag mong basagin ang MP2. Last pillar, practical reality check. Under Circular Number 487, kapag ang isang hulog mo ay lampas 500,000 pesos sa isang araw, kailangan na itong pumasok via personal or manager's check. At dahil sa AMLA o Anti-Money Laundering Act, pwedeng humingi ng proof of source of income ang Pag-ibig o ang collecting partners sa malalaking hulog. Hindi ito para pahirapan ka, ito ay para siguraduhin na ligtas at malinis ang pondo ng lahat ng miyembro. Mga kabradi, klaro na to, ang 7.12% MP2 dividend for 2025 ay isang malaking panalo para sa atin bilang mga Pilipino. Sa panahon ng energy emergency, mataas na bilihin, ang global inflation, ang pag-iipon ay hindi na lang choice. Isa na itong form ng survival, pero tandaan natin, the best investment is still education. Kaya kung may tropa ka, kapamilya o kaopisina na nalilito pa sa mga rules ng MP2 at sa Circular Number 487, i-share mo itong video. Mas masarap mag-ipon kapag sama-sama tayong umuunlad. Ngayon, tanong ko sa inyo, ano ang pipiliin nyo? Annual payout o compounded? I-comment nyo sa baba, gusto kong malaman ang diskarte nyo. At kung gusto mong manatiling smart ang spending mo, subscribe ka na para sa mas maraming practical at totoong usapang pera. Ako ang inyong investing buddy, saying keep investing in yourself. Kita-kits sa next video.